Kakapasok lang na balita, ibinasura na ng Regional Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kina dating Police Major Alan De Castro at driver nitong si Jeffrey Magpantay na mga pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Samantala may natagpo ang isang kahon na hinihinalang na nakasilid sa isang icebox na ayon ng PNP ay isang babae na natagpuan sa bahagi lamang ng Batangas. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi umano sapat ang mga ebidensya para patunayang sangkot sina dating Police Major Alan De Castro at driver bodyguard niyang si Jeffrey Magpantay sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ito ang nilalaman ng desisyon ng Regional Prosecutor's Office kung bakit nabasura ang mga reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa dalawang akusado. Hindi rin umano napatunayan na may sabuatan ang mga respondent. Magpresenta po ng ebidensya na makakapag-link po kay Mr. Magpantay, kay De Castro po, at maging doon sa dalawa pang hindi pa pinangalanang suspect na nakita po na naglilipat po ng allegedly na lifeless body po ni Miss Camilon noong gabi po ng October 12. Hindi rin umano magagamit na ebidensya para patunayang nagkaroon ng kidnapping at serious illegal detention ang larawang isinumiti ng PNP kung saan makikita ang umano'y halika ni De Castro at Catherine Camilon. Pinunari ng piskalya kung bakit walang nakuhang sample ng dugo sa CRB, gayong sinabi ng testigo na duguan umano si Catherine Camilon ng isakay sa naturang sasakyan. Sa kabila ng pagkakabasura sa reklamo, iginiit ng PNP na hindi pa tuluyang lusot sa kaso sina De Castro. Dismayado naman ang ina ni Catherine na si Ginang Rose Camilon sa naging desisyon ng piskalya, pero hindi aniya sila susuko. Siyempre, masakit po sa amin yun dahil hindi naman ho yun ang inaasahan namin. Pero hindi naman ho natatapos ito dito. Hindi naman ho ibig sabihin tapos na yun. Hindi ho mawawala ng pag-asa. Hindi naman nga po kami dadating sa punto na maghahanap kung wala po kaming nawawalang pamilya. Na wala naman po talagang ibang itinuturo kundi ito nga lang kung talagang si De Castro. Bagamat 7 buwan nang hindi nakikita si Catherine Camilon, umaasa pa rin si Aling Rose na buhay pa rin ang kanyang anak. Hindi ko talaga isa sa puso na ang aking anak ay wala na. Hanggat hindi ko siya nakikita, hanggat wala ko kaming nalalaman kung ano ba talaga, pero sa puso ko, hindi ko ilalagay na wala na siya. Matatandaang noong October 2023 pa nang mai-report na nawawala si Catherine Camilon na huling nakita sa isang mall sa Limeri, Batangas. Samantala, may natagpo ang isang kahon na hinihinalang na nakasilid sa isang icebox na ayon ng PNP ay isang babae na natagpuan sa bahagi lamang ng Batangas. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan nito na komento pa ng ilang netizens. Ito na nga ba si Catherine Camilon? Detention. Ang tanong ko, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body to say na di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can my client be charged, your honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession? Paano ito? Parang medyo mahina yan. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Kasi ang serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat mo ay merong magsasabi na talagang kinidnap o ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapile ng kaso na yan. So dapat may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At siya magsasabi, Congressman, na talagang ako ay kinidnap at wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. So, para rin pong sa kidnapping. So, ibig sabihin ito, attorney, these charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and 2 other associates. So, medyo mahirap tumindig sa korte ito.
Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay ang file po kasi ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime. Yun po ang probable cause sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po ay pwede pong masampahan yan ang kaso dahil probable cause nga lang po ang ating but what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba, paano nyo nasabi na nasa kustodiya nila, nasa kanila yung victim? Sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang hearsay na sumakay sa kotse, duguan, transfer. Di po ba, Attorney Alice? So parang medyo mahina. Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. O kaya, kung pa DNA, kung sa bahay o sa lugar na pinagtulungan, ay merong may basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong. At doon ay makita ang DNA ng nawawalang beauty queen at ng inaakusahan. At ganun din po ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na na nagsalita, attorney. So pag tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yan, maglalabas ng warto para sa korte. Parang ganon. Yes po, pwede po 'yun. Yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar pinulong o pinatay o anuman, kung saang lugar po nangyari at nakuhanan ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay 2 o 3 bagay na pwedeng pagdugtong-dugtongin na po yun upang magkaroon ng ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. Yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamiting ebidensya din yun? Oral. Pwede po. Oral evidence. Substantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang krimen. All right.